Living water baptism and Italy. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po mga kapatid, narito naman po tayo upang tayo ay magkaroon po ng ating evangelistic meeting. Kaya po sa mga kasamaan po nating nanonood sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo, mula po sa ating nakita, mula sa Paris, sa London, sa Italy, sa Japan, sa Canada, at sa iba po pong bahagi ng daigdig na kasama po natin ngayon online. Magandang umaga, hapon, tanghali, gabi sa inyo pong lahat. At sa lahat pong kasama natin dito ngayon sa ating auditorium, magandang umaga po! Morning po! Salamat po at alam kong buhay na po tayo ngayon at ang ating pong gawain ito ay dinisenyo po talaga para sa ating lahat. Ito po ang ating evangelistic meeting at sa sandali pong ito tayo po ay talagang makaririnig po ng tanging salita na magagaling po sa ating Panginoon na nais ipahayag para sa ating lahat. At dahil sa ganyang pagkakataon, ang dapat nating maging gawi ay pakinggan po natin ang nais sabihin ng Diyos para sa atin. Katulad po ng laging sinasabi po ng ating pong mahal na Bishop, hindi po tayo nagtatayo ng anumang relihiyon. At hindi tayo nagtatayo ng bagong relihiyon, kundi ito po ay isang bukas na pag-aaral po ng salita ng Diyos para sa ating lahat. Kaya nga po kami po ay excited sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang pong malaman, sino po yung mga nakasama natin ngayon at kayo po ay naimbitahan sa iglesyang ito ngayon? Pwede po bang pakitayo lang po muna? Excited lang po kami, kinakabahan lang po kami, no? Sige po, yung mga naimbitahan po natin ngayon, ay yan, naku po. Alam po ninyo, kayo po ang espesyal at pinagmamalaki naming kasama ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po. Maaari na pong magsiupo. Thank you so much din po sa mga nag-imbita para sa kanila po. At ngayon po, para po sa ating pong pagsisimula, hayaan niyo pong tumayo na po tayong lahat para sa ating panawagan sa pagsamba at pahayag ng ating puso sa ating pagsamba. Sabay-sabay po nating bigyasin ang sinabi po ng Roma 12:1, at ito po ang sinasabi, kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ngayon naman po ang pahayag ng ating puso sa pagsamba. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos na may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking parangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Siyansatin po natin ang ating mga puso. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some weekend way in me. Cleanse me
Cleanse me from every sin and set me free. Manalangin po tayo. Amang Banal, muli po kami dumudulig sa umagang ito. Ama, patawarin niyo po kami sa anumang pagkukulang, pagkakasala po na aming nagawa. Ang aming pong hiling, Ama, sa umaga pong ito, pakalinisin mo po ang aming mga puso. At hayaan mo po, Ama, na kami po ay maging karapat-dapat sa aming pagharap sa iyo. Dakilang Diyos, ang umaga pong ito sa aming pong anibersaryo, ang tangi pong nais namin, Ama, ay pahalagahan, Panginoon, ang mga kaluluwa ng mga tao. At amin ring pahalagahan ang mga lingkod ng Diyos upang aming madakila ang iyong pangalan. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, amin pong hiling, ihanda mo po ang puso ng bawat isa. Ang bawat kaluluwa, Panginoon, na nais mo pong tawagin, na nais mo, dakilang Diyos, na makakilala sa iyo at maligtas sa umagang ito. Lord, ang amin pong hiling, ihanda mo po ang puso ng bawat isa. At hayaan mo po, dakilang Diyos, na ang tanging maging tibok ng aming puso ay pakinggan ang ninanais mo po para sa amin. Salamat po, dakilang Diyos. Patnubayan niyo po kami, pangunahan mo po kami sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Amen. Manatili na po tayo nakatayo at aawit po tayo para sa Panginoon. Muli po sa amin mga bisita, kagaya po ng nabanggit ng ating mahal na bishop, hindi po tayo naimbitahan para mag-introduce po ng bagong reliyon. Inimbitahan po tayo para magpakilala po ng Diyos na siya po yung nagsakripisyo, nagtigis ng dugo para po sa atin. Awitin po natin lahat. Sa mga nakakaalam po, lakasan po natin, tanging ang dugo ni Kristo. Everybody! May makalilinis ba sa karuman ng puso ko at huhugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo, balong ng pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Kung patawad ang nais, magpasakop na kay Kristo. Puso mo ay lilinis, tanging sa dugo ni Kristo. Balong ng pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Siya ang ating pag-asa at kapayapaang tunay. Lapit na't manalig ka sa dugo ni Kristo lamang. Balong ng pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Amen. Isang awitin pa po, lakasan pa po natin, since Jesus came into my heart. Nang si Kristo ay tanggapin. Gaano ang pagkabago ng buhay ko nang si Kristo ay tanggapin. Binigyan niya ng ilaw ang kaluluwa ko nang si Kristo ay tanggapin. Everybody! Nang si Kristo ay tanggapin. Nang si Kristo ay tanggapin. May bahanang katwa ang kaluluwa ko nang si Kristo ay tanggapin. Hindi na nga ako naligaw ng daan mula nang siya'y tanggapin. Ang mga kasalanan ko'y nahugasan nang si Kristo ay tanggapin. Nang si Kristo ay tanggapin. Nang si Kristo ay tanggapin. May bahanang
ay tanggapin. Ang pintuan ng bayan ay natatanaw mula nang siya'y tanggapin. One last time, nang si Kristo ay tanggapin. Nang si Kristo ay tanggapin. May bahanang katwaan ng kaluluwa ko. Nang si Kristo ay tanggapin. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Para po sa ating pagkakaloob, nais lang po namin ipabatid na ito po ay hindi sa palitang pagkakaloob kung kayo kinilos lang ng Panginoon. Ngunit sa ating mga mananampalataya, ito po ay ating pribileyo na tayo po ay magbigay at magkaloob sa ating Panginoon. Basahin po natin mula sa Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amang Banal, muli po kaming dumadalangin sa iyo na kami, Panginoon, ay iyo pong pagpalain. Sa aming pagkakaloob na kilang Diyos, hayaan mo po na ito po ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Salamat dakilang Diyos sa pagkakataon at sa pribileyo na kami po ay makapagkaloob sa iyo. At ang aming pong dalangin dakilang Diyos na maging karapat dapat kami, Ama, sa aming paghahatid ng handog sa iyong harapan. Salamat po ng marami sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Bakit na po magsiupo ang lahat. Awitin po natin. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope His please. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant to the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Manatili po tayong nakaupo para po sa ating tanging bilang. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Kung bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso at kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas. Para sa
ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala, isang idlip ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon na ang panahon, harapin ang katotohanan. Kay Jesus lang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya. Oo, ihandog mo na ngayon sa Kanya. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Amen. So, good morning po sa inyong lahat. Ayan, kami po ay masaya una sa atin pong Panginoon sa kanyang kabutihan. And we would like you to know that we are very happy because pinahintulutan nyo po at pinaunlakan nyo po ang aming paanyaya sa inyo. Kaya marapatin po ninyo sa ikalawang pagkakataon sapagkat may mga dumating pa. We just want to welcome all of you this morning sa ating pong evangelistic meeting. Actually po, ang Thanksgiving celebration ng anniversary po ng Living Water Baptist Church, mamaya po itong hapon. Ano po? At ngayon po, bilang pagpapahalaga namin sa tibok ng puso ng Diyos, kasi nalalaman po namin mula sa linaw ng salita ng Diyos, the reason why our Lord Jesus Christ came is to seek and to save that which was lost. So we just felt na mahalaga po na sa magiging selebrasyon po namin, gawin po naming unang bahagi ang pagbibigay pansin sa mga gustong bigyang pansin ng Panginoon. Alam niyo po, ang sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, ito po ang reason why we exerted an effort to invite visitors because we want to make God happy. Yun po ang una, and we want to make you happy. Gusto rin po namin kayong maging totoong masaya. Ang tunay na kasayahan po, tanging Diyos lang ang makapagbibigay. Kaya ngitian po tayo sa isa't isa at nais po naming muli at minsan pa patayuin po ang mga first-time visitors. Lahat po nung naanyayahan, mga bisita po natin, we just want to welcome you at ma-recognize po, please stand up. Lahat po ng mga, yun pong mga ngayon po naka-attend, naimbitahan po kayo. Ayan, thank you po sa likuran, dito sa gilid, sa gitna. Well, ngayon pa lang po, nagpapasalamat na kami sa inyo at gusto ko rin pong malaman nyo na pagkatapos nito, magpapasalamat din po kayo. Sapagkat ang iyahain at i-offer po namin sa inyo ay ang dakilang offer ng Panginoon, the best gift that a man can ever receive.
and it is the gift of salvation. Thank you so much. Upo na po tayo. Parang nahihinaan po ako sa palakpakan ng mga members. Ano ho? Some of our members are not here this morning sapagkat hindi tayo kakayanin po ng ating lugar. Pero masaya po tayo sapagkat pangunahin po ang nais nating mabigyan ng upuan ay ang mga bisita po natin. At ngayon po, katulad ng aking pong binanggit po sa inyo, hindi po tayo nag-i-introduce ng panibagong relihiyon. Ang sentro po ng gawain ito ay ang bukas na paraan ng pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos. And this morning, we are so privileged na meron po tayong panauhing tagapagsalita. Malapit lang po ang pinanggalingan. Diyan lang po sa Bahrain. Ano po? So siya po ay galing sa Bahrain together with his wife. So bumiyahe po sila ng malayo para gamitin po ng Panginoon sa napakahalagang sandaling ito. Ito po ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. So bago ko po i-introduce ang ating pong speaker, i-introduce ko muna po ang kanyang butihin at magandang may bahay. Pwede po bang pakitayo si Ma'am Weng? Pwede po bang pakitayo? Yes. Ayan po ang ating pong asawa po yan ng ating pong speaker. Thank you so much, ma'am. At ngayon po, mga kapatid, nais ko po na i-introduce na sa inyo ang ating pong speaker. Siya po ay ginagamit ng Panginoon sa makapangyarihang kaparaanan, partikular sa pagpapahayag po ng salita ng Diyos. At hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi sa iba't ibang bansa. Kami po'y pinagtagpo ng Panginoon sa pareho pong gawain na amin pong ginagawa. Kami po ay nagtagpo sa Europe, doon po sa Italy in particular, to be more specific, sa Italy po yon, sa gawain po na kung saan ipinagkatiwala ng Panginoon sa Kanya, at ganun din po sa inyo pong lingkod. At yung pong tandem na yon, masasabi ko na talagang nag-create ng malakas na impact sa ministry together with our friend pastors and fellowshipping pastors sa Italy po, mga kapatid. E nakasama pa po ang Paris sa panguna po ni Pastor Nelson. So kaya makikita natin na talagang ang Diyos may kaparaanan para po talaga ang gawain po ay mapagtibay at gumagamit po siya ng mga tao na kanyang tinawag. Una, kanyang iniligtas. Ikalawa, kanya pong tinawag sa specific calling. At ang ating pong speaker ay isang malaking pagpapala sa usapang gawain ng Panginoon at ganun din naman po sa buhay, ministeryo po ng inyong lingkod. I appreciate this man so much and that is the reason why sobrang para sa akin po kagalakan na siya po'y makasama, kasama rin po ang mga kaibigang pastor. In fact, yung isa po sa kanila, makakasama rin po natin dito sa church. But this morning, it is my joy, it is my honor and privilege to introduce to you our guest speaker. Siya po ang ginagamit ng Panginoon, Middle East. Ano po? Sa ating pong ministeryo, walang iba kundi si Dr. Arnold Garcia. Pastor Arnold Garcia, okay? Magandang umaga po sa inyong lahat. At bago po ako magpahayag ng salita ng Panginoon sa umagang ito, ay nais ko lang pong batiin ang Living Water Baptist Church sa kanila pong pagdiriwang ng ika-31 na anibersaryo. At salamat po sa Panginoon sapagkat tulad ng nabanggit po ni Bishop na kami po ay pinagtagpo ng Panginoon, no, doon po sa ibang bansa para mapagtulungan po namin ang gawain na ipinagkatiwala ng Panginoon sa amin bilang mga manggagawa ng Diyos. At syempre, ngayong umaga, as already mentioned, this celebration will not be complete without the preaching of the gospel. No? Kaya talaga pong napakalaking pagpapala na masimulan po ang selebrasyon sa araw na ito sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng Ebanghelyo lalo na sa ating mga bisita ngayong umaga. At isa pong privilege na makasama ko po kayo at maibahagi ko po ang mensahe ng kaligtasan na ating masusumpungan lamang mula po sa Biblia. Kaya sa pagkakataon po ito, let me invite everyone to please stand as we
open our Bibles to the book of buksan po natin sa book of Luke chapter 2. At ngayong season po na ito ay marami ang nag-aabang para sa pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't yan po ang ating magiging tema sa ating pag-aaral ngayong umaga. We are going to talk about the birth of the Lord Jesus Christ and what is the significance of the birth of the Lord Jesus Christ. So let me invite you to please turn your Bibles to the book of Luke chapter 2 at ating pong babasahin ng salitan mula po sa verse 1 hanggang sa verse 6 at pagdating po sa verse 7 ng Luke chapter 2 ay babasahin po natin ng sabay-sabay. So ang bawat isa po ay inaanyayahan na makilahok sa pagbabasa sapagkat ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay ito po ay love letter ng Panginoon sa atin. Kaya't ang bawat isa ay dapat po na magkaroon ng pagkakataon na ito ay basahin. Doon po sa may Luke chapter 2 verses 1 to 7, we will read verse 7 together. At mula po sa verse 1 hanggang verse 6 ay responsibly po na ating babasahin or sagutan. Ano po? Ayon po sa verse 1, the Bible says, "And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And all went to be taxed, everyone into his own city. To be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child." Basahin po natin ang sabay-sabay ang verse 7. "And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn." Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan, sa inyong kagandahang loob, sa inyong katapatan, Panginoon, sa amin, kahit na mga sa panahon po na hindi kami nagiging tapat sa inyo, ay hindi po kayo nagbabago sa bawat isa. Sa oras po na ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami ay makakapanambahan sa inyo sa espiritu at katotohanan at amin pong maipapahayag ang mensahe ng kaligtasan, lalong-lalo na po sa aming mga panauhin ngayong umaga. Inihiling ko po na kayo ang magpatawad sa aming mga kasalanan. Hinihingi po namin ang inyong kahabagan, ang inyong awa, ang inyong kapangyarihan upang sa amin pong pakikinig ng inyong mga salita, hindi lamang ito aming mauunawaan, kundi ito ay maisa sa pamuhay po namin at magiging kasanayan sa aming pong buhay. Patuloy, Panginoon, na nawa ay kayo po ang magbigay ng kapangyarihan at karunungan, hindi lamang sa inyong lingkod, kundi sa bawat isang makikinig upang ang inyong salita po ay malaya na maipapahayag at ang bawat isa na nangangailangan ng kaligtasan sa umagang ito, nawa kayo po ang siyang manghusap sa kanilang mga puso at patuloy, Panginoon, na magligtas kayo ng mga kaluluwa sa oras po na ito. Salamat po sa inyong kabutihan at patuloy na iniling ko po ang inyong kapangyarihan at ang inyong karunungan na ipagkaloob sa inyong lingkod as I continue to preach your word this morning. We'd like to give you back all the glory and all the honor and praise to the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen po. Maaari na po kayong maupo. Apat na araw po mula ngayon ay ini-estimate that more than 2.5 million people worldwide will be celebrating the birth of the Lord Jesus Christ. Sapagkat kung ating pong titignan ang populasyon sa buong mundo na meron na tayong 8.5 billion, around 8.5 billion na mga tao sa lahat ng mga bansa. At mula po doon sa 8.5 billion,
ini-estimate po na merong hindi bababa sa 2.5 billion sa buong mundo ang magse-celebrate ng kapanganakan ng ating Panginoon. Now, here in the Philippines, there is no holiday celebration that is more elaborated than the celebration of the birth of Christ. Now, we call it Christmas. It is considered as the happiest time of the year. Diba? Sapagkat dito sa Pilipinas ay nagsisimula ang pagsa-celebrate ng kapanganakan ng Panginoon na mula po sa buwan ng September. No, hindi tulad sa ibang bansa kung Christmas lang sa December 25, doon lang sila nagsa-celebrate. Pero dito sa Pilipinas, pag pumasok na yung tinatawag natin na bare months, ay nag-i-start na rin po ang paghahanda ng mga Pilipino para po sa celebration na ito. No, everybody is busy buying gifts. No, everybody is busy buying toys and buying clothes, and you will find decorations of lights and lanterns almost everywhere. So pagka ikaw ay maglalakad, makikita mo na nandyan ang mga parol, nandyan ang mga ilaw, na kung saan ang lahat ng ito ay in anticipation to the celebration of the birth of the Savior, which took place about 2,000 years ago. But when we look at the scriptures, kung ating pong babasahin ang Biblia at ating titignan kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay isinilang dito po sa mundong ito, we will find that the welcoming atmosphere of the world today is the very opposite of the atmosphere on the night the Lord Jesus was born. Because according to the study of the U.S. Census Bureau, there were about 300 million people in those times. Ano? Ibig sabihin, around the birth of, or about the birth of the Lord Jesus Christ, ang populasyon sa buong mundo ay meron lamang 300 milyon. No? So that's 2,000 years ago. No? 300 milyon ang sabi ng Census Bureau ng Amerika. Ganon daw karami ang mga tao noong ang Panginoon ay isinilang. But only a handful of people were there that night, no, in order to welcome the arrival of the Son of God. So we find Mary and Joseph as well as the small group of shepherds from Bethlehem, no, who were made aware that the Savior was born. Diba? Ibig sabihin, sa dinami-dami ng tao, 300 milyon, no? Mabibilang mo lang sa daliri ang mga taong naroon para salubungin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi katulad ngayon, no, halos buong mundo nagse-celebrate. Kahit saan ka pumunta, basta't merong mga professing Christians and even people who are non-Christians, they actually celebrate Christmas. No, in Bahrain, sa aming pinanggalingan, bagamat yan ay isang Arab nation, no? It is a Muslim country, pero makakakita ka ng mga Christmas tree, makakakita ka ng mga paninda na merong kinalaman sa pagse-celebrate ng Kapaskuhan. No? Kaya hindi lang mga Kristiyano o hindi lang mga professing Christians ang nagse-celebrate ng kapanganakan ng Panginoon. Sapagkat kahit na ibang reliyon ay kanila ring ipinagdiriwang ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung titingnan mo, magkaiba yung atmosphere nung panahon nung araw, sapagkat nung araw, walang nag-celebrate. Maliban kay Mary, kay Joseph, at isang maliit na grupo ng mga pastol na tinawag ng Panginoon. No? Samantalang ngayon, ang pagdiriwang ay makikita natin na ginagawa ng napakaraming tao. Okay? Pero alam nyo po, sa lahat ng mga taong hindi nakaalam sa pagkapanganakan ng Panginoon noong 2,000 years ago, kung meron po tayong i-consider na pinaka-unfortunate, no? Sa lahat ng 300 million na yon, no? Na hindi nakapag-celebrate ng pagkapanganak ni Kristo, ang pinaka-unfortunate na pwede nating maiko-consider ay yung pong innkeeper. No? Ano yung innkeeper?
yung innkeeper, siya po yung nagsabi kay Mary at saka kay Joseph na wala po silang lugar, no, doon po sa kanilang tutuluyan. Sapagkat si Joseph at saka si Mary, sila po ay nag-travel papunta doon sa Bethlehem because there was a taxation imposed by the Roman government, no, that required all Jewish males to return to their homeland in order to register for the census. Merong census noon eh. No, yung Roman Empire, yung pinaka-emperor ng Rome na sumasakop sa bansang Israel nung panahon na yon, ay nagbigay ng kautusan na ang lahat ng mga lalaki ay babalik doon sa kanilang pinanggalingan, sa kanilang lugar na kung saan sila pinanganak, no? Kumbaga yung origin mo. O halimbawa kung ikaw ay taga Bicol, babalik ka ng Bicol, parang ganon. Kung ikaw ay Kapampangan, babalik ka ng Pampanga. So ganun po yung utos sa kanila. Ang bawat lalaki ay kinakailangang magpapalista doon sa census. Kaya po itong si Joseph at saka si Mary ay nag-travel doon sa Bethlehem because Joseph originated from the town of Bethlehem. And when they arrived at in Bethlehem, it was also the time for Mary to deliver the child Jesus. No, yun yung time na inabutan sila ng panganganak ni Mary. At hindi na sila nakarating doon siguro sa mga kamag-anak nila sapagkat sila'y umabot lamang doon sa isang inn. No, yung pag sinabing inn, alam natin yung inn, di ba? Yung inn, yan yung parang temporary lodging place. No? Parang hotel na maliit na ikaw ay pwedeng tumuloy, pero magbabayad ka. Pero unfortunately, when they went into the inn, the Bible says that there was no place for them in the inn. So ibig sabihin, yung innkeeper, hindi binagay yung pangalan niya dito sa Bible, pero siguradong merong innkeeper o yung tagapagmahala. Maaring siya yung may-ari o maaring siya ay katiwala ng may-ari, pero siya yung nagbabantay nung pinaka-inn na nagsabi kay Mary at saka kay Joseph that there was no place for them in the inn. So kaya ko nasabing siya ang pinaka-unfortunate sa mga 300 million nung panahon na yon na na-miss ang pagkapanganak ng Panginoong Jesucristo because He was already there at the very place where the Lord Jesus Christ was born. No? Nandun na siya mismo eh, di ba? Nandun siya mismo. Pero kahit na nandun siya sa lugar kung saan ang Panginoon ay isinilang, na-miss niya pa rin, no, na i-welcome ang tagapagligtas na si Kristo. Siguro po, kung alam lang niya na ang ipapanganak ng gabing yon ay ang tagapagligtas, siguradong meron siyang gagawin, di ba? Kung ikaw yon, alam mo na ang papanganak ay ang Savior ng mundo, na walang iba kundi ang Panginoon. Sigurado na meron kang gagawin, di ba? He could have done something to find them a place. Probably, He could have given His own room. No, kung ikaw yon, kahit na siguro yung sarili mong bahay ay bubuksan mo, kahit na hindi na yun inn, no, maaaring isasama niya si Mary at saka si Joseph doon sa kanyang sariling tahanan. Pero unfortunately, very unfortunate, no, he missed welcoming the Savior, and instead, he told them that there was no place for them in the inn. Kaya anong sisti po, ang nangyari, imbis na ang Panginoon ay ipanganak sa isang proper na lugar, ang sabi ng Bible, ang Panginoon ay isinilang sa isang sabsaban. Yung sabsaban, pag sinabi sabsaban or manger, yan yung kung saan ang mga beasts of burdens ay kumakain. Tulad ng kabayo, tulad ng donkey, no? Tulad ng mga kamelyo, mga beasts of burdens yan. Yung mga sinasakyan, ginagamit sa pagbubuhat at ginagamit sa pagtransportation. Hindi katulad ngayon, ang mga transportation natin ay high-tech na. May kotse na, di ba? Mayroong may eroplano, mayroon na iba't ibang uri ng transportation. Pero nung araw, ang ginagamit na transportation ng tao ay yung mga tinatawag na mga beasts of burdens. Kaya doon sa likod, bandang likod ng inn, ay doon matatagpuan yung parking area ng mga beasts of burdens. Doon nila dinadala yung kanilang ginamit na sasakyan at syempre
kumbaga sa kotse, nilalagyan ng gasolina, yun namang mga beasts of burdens, pinapakain yon. Diba? Kung nakasakay sila, halimbawa sa donkey, no, yung donkey, dadalhin doon sa manger at doon sila kumakain. Ganun ang ginagawa, no? So may bayad din yon, parang ganun, no? Parang ngayon sa panahon natin dito sa Pilipinas, ang hirap mag-parking. So hindi ka pwede mag-parking nang hindi ka magbabayad. So ganun din nung araw, dinadala nila yung mga hayop na kanilang sinakyan doon sa bandang likuran. Ngayon ang Panginoon, ang sabi ng Bible, by God's providence, was born in a manger. He was born in a feeding trough for animals because there was no place for them in the inn. Ngayon, ang tanong ay ito, bakit importanteng pag-usapan yung innkeeper? Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat yung kwento ng innkeeper is very important to all of us today because the innkeeper in the Bible is a representation of every person in this world. Bakit ko nasabi na yan ay representation ng lahat ng tao dito sa mundo? Kasi po, like the innkeeper in the Bible, we are also the innkeepers of our own hearts. Tulad ng innkeeper ng Biblia, tayo rin ay mga innkeeper ng ating mga puso. Because we are the ones who decide whether we will let Jesus in or we will shut Him out of our life forever. Tayo ang nagdidesisyon kung si Jesus ay papapasukin ba natin sa ating puso o hahayaan natin ang Panginoon ay nasa labas ng ating buhay. Diba? Kaya yung innkeeper sa Biblia, parang tayo yon. Siya yung nagpapapasok, siya yung nagdi-decide kung magpapapasok o hindi. At unfortunately, hindi niya pinapasok. Hindi niya pinapasok si Mary at saka si Joseph, and definitely hindi niya rin pinapasok ang Panginoon. So ganun din tayo sa ating buhay ngayon. We are also the innkeepers of our own hearts because we are the ones who make decision whether we will let Jesus come into our hearts or we will shut Him out. And it is very sad that even though 2,000 years had passed after the birth of the Lord Jesus Christ, there are still many people today who have no room for Jesus in their hearts and life. Diba? Malungkot yan. Dahil ang 2,000 taon na nakalipas mula ng pinanganak ng Panginoon, pero hanggang ngayon, marami pa ring mga puso na walang lugar para kay Kristo. Diba? Kaya ngayong umaga, ay nawa po ang ating mga panauhin, ang ating mga bisita, ay hindi nila ipipinid ang pintuan ng kanilang puso kay Jesus. Bagkus ay kanilang bubuksan ito at gagawin siyang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya ngayong umaga, ito yung topic natin. Why do we need to make room in our hearts for Jesus? Bakit kailangan nating magbigay ng lugar, maggagawa ng lugar para kay Kristo, para dito sa ating mga puso? Diba? Kasi mga innkeeper tayo tayo yung innkeeper. Wala namang ibang magdi-decide para sa atin. Tayo magdi-decide, bubuksan ko pa yung puso ko sa Panginoon o hindi. Okay? Pero ang tanong, why do we need to make room for our hearts, in our hearts for Jesus? Okay, so let me give you at least two major reasons today from the Word of God why we need to make room in our hearts for Jesus. Number one, we need to make room in our hearts for Jesus because we need Jesus as our Savior. Kailangan natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Kaya dapat sa ating puso may puwang ang Panginoon sapagkat kailangan natin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Doon po sa may verse 11 at verse 10 and 11 ng ating passage sa Luke 2, ang sabi ng Bible, "And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." So ito pong nag-announce na ito sa mga pastol ay walang iba kung hindi ang anghel na ipinadala ng Diyos. Ang sabi ng anghel sa mga pastol, "Unto you is born this day in the city of David a Savior,
which is Christ the Lord. So ibig sabihin po, yan ang isang dahilan kung bakit kailangan nating magbukas ng puso kay Kristo sa ating buhay, ano? Sapagkat si Jesus ay kailangan natin bilang tagapagligtas ng ating kaluluwa. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Ngayon, kung bakit kailangan natin si Jesus bilang Savior? Saan ba tayo dapat na iligtas ni Kristo? Ano ba ang dapat nating ikaligtasan sa buhay na ito? No, why do we need Him as our Savior? Why do we need to make room for Jesus as our Savior? No, ano bang kaligtasan ang kailangan natin? So unang-una po, the Lord Jesus came, no, in order to save us from sin. No? Bakit si Jesus ay tagapagligtas? Ano ba yung kailangan niyang iligtas tayo? O from what, no? Tayo dapat iligtas ng Panginoon. So the Lord came to save us from sin. Yan ang pinakauna. Tayo ay kailangan ng kaligtasan dahilan sa ating kasalanan. No, doon po sa may Romans chapter 3 and in verse 10, the Bible says, as it is written, there is none righteous, no, not one. No, nasusulat, wala isa mang matuwid, wala kahit isa. No, so ibig sabihin, pinapakita dito yung dahilan, pinakaunang dahilan, bakit kailangan natin ng Savior. No, dahilan sa ating sinful condition. No, dahilan sa ating kasalanan. Ang sabi ng Romans 3 and in verse 23, the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. No, ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So kaya yung sinasabi ng Bible na all, pag sinabing all, ibig sabihin absolute word yan. Pag sinabing absolute word, walang exemption. Diba? Yung all, kasama ba ako dun sa all? Yes. Kasama ka ba dun sa all? Yes. So kung kasama ka sa all, kailangan mo ang Savior. No? Because the Lord Jesus Christ came in order to save us from sin. He did not only come to save us from sin. Pangalawa, He also came to save us from death. Because death is the penalty of sin. No, doon po sa may Romans chapter 6 and in verse 23, the Bible says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. No, so ibig sabihin, dahil tayo makasalanan, ako ay makasalanan, ikaw ay makasalanan, merong bayad yung kasalanan. Meron tayong pagbabayaran sa Diyos dahilan sa ating kasalanan. Ang sabi ng Bible, for the wages of sin, no? Yung salitang wages, ibig sabihin bayad. Di ba? Parang pag nagtrabaho ka, may bayad, di ba? Hindi ka pwedeng magtrabaho nang wala kang sweldo. So yung kasalanan may sweldo din. At ang sweldo ng kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang regalo ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. No? Kaya mula nung tayo ay mula nung tao ay nagkasala, yan na ang naging kalagayan ng tao. No, mula doon kay Adan hanggang sa panahon natin, ang bawat taong isinilang maliban kay Jesus, sapagkat si Jesus ay isinilang din. Di ba? Maliban kay Jesus, lahat ng taong isinilang ay isinilang na makasalanan. Isinilang na mayroong nature ng kasalanan. No, Romans 5:12, the Bible says, for as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. No? Kaya, unang dahilan, bakit kailangan natin ng Savior? Bakit kailangan natin si Jesus sa ating puso bilang ating Savior? In order to save us from sin, and in order to save us from death, and number 3, in order to save us from condemnation. No? Because of sin, man is condemned to everlasting punishment. No? Yan ang sabi ng Biblia. Di ba? Ang tao daw, dahilan sa kasalanan, ay condemn. Pag sinabing condemn, para tayong nasa death row. No? Parang isang taong nasa death row na merong hatol, iniintay na lang kung kailan siya bibitayin. Parang gano'n ang death row, di po ba? So ganyan po tayo actually. No? Nabubuhay tayo, tumatawa tayo, kumakain tayo, natutulog tayo, gumigising tayo. Pero sa katotohanan, dahilan sa ating kasalanan, para tayong nasa death row because we are condemned
because of sin. Now, the Bible says that there will come a time that every person who is a sinner will face the Lord in judgment. No? Hebrews 9 and in verse 27, ang sabi po ng Bible sa Hebrews 9 and in verse 27, the Bible says, "And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment." No? Itinalaga daw ang bawat tao na minsan lang mamamatay. No? Doon sa Bahrain, maraming mga iba-ibang relihiyon na na-encounter kami. Isa sa mga relihiyon doon, yung mga Buddhist, no? Yung mga Eastern religion, naniniwala sila sa reincarnation. Naniniwala sila na kapag ka namatay sila, pag malupit sila sa anumang hayop o anumang tao, yung kaluluwa nila doon lilipat. No? Isang araw, nagpapalo ako ng langaw. Nagalit yung kasama ko sa trabaho. Sabi niya, bakit mo pinapalo yung langaw? No? Sabi ko, pupunta sa pagkain ko pwede mo naman bugawin. Sabi niya, pwede mo naman sabihin, shh, pwede mo naman ganonin lang Bakit kinakailangan mong patayin yung langaw? Nahalata ko na. Sabi ko, Buddhist. So, are you a Buddhist? Yeah, I'm actually a Buddhist teacher. So, teacher daw siya ng Buddhism. Kasi sa Buddhism, ang yung kanilang katuruan, pag malupit ka sa langaw, di ba? Pag namatay ka, yung kaluluwa mo, magre-reincarnation. Pupunta sa langaw. Ngayon, nung langaw ka na, malupit ka sa kalabaw, dahil kinakagat mo yung kalabaw, pag namatay ka, pupunta ka sa kalabaw. Ngayon, nung kalabaw ka na, sinusuwag mo lagi ang tawag doon, goat, kambing. Baka pagka namatay ka, okay, ganun ba? Parang ganun, nagre-reincarnation. No, hanggang mapunta ka ng nirvana. Yan ang turo. Pero alam nyo, yan ay bulaang katuruan. Sapagkat ang Biblia, ang sabi ng Bible, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. No? Kaya yung judgment dyan, hindi yan yung uhusgahan tayo kung saan pupunta yung kaluluwa natin. Maiimpyerno ba tayo o malalangit tayo? Hindi yun ang judgment na tinutukoy. The word judgment there means condemnation. No? So ibig sabihin, pag ikaw ay mamamatay, na wala kang Savior, na wala si Jesus sa iyong puso, sapagkat hindi mo binuksan ang iyong puso kay Kristo, ipininid mo ang puso mo sa Panginoon. Isinara mo ang puso mo sa Panginoon. Di wala kang Savior, you will die without a Savior, therefore you will pay the penalty of your own sin. Diba? Ang kaibahan ng may Savior, may nagbayad para sa iyo. Pag tinanggap mo si Jesus, mayroong magbabayad para sa iyo. Yung kasalanan mo, babayaran niya. Diba? Pero kung ikaw ay tatanggi sa Savior at hindi mo bubuksan ang iyong buhay at ang iyong puso sa Panginoon, no? Ikaw ang magbabayad ng iyong kasi merong magbabayad Hindi pwedeng hindi babayaran yung kasalanan. Salamat sa Diyos sapagkat the Lord sent His only begotten Son. Okay, the Bible says in order to pay the penalty of our sin. And that is only possible na mangyayari sa buhay mo na ikaw ay masesave kapag ikaw ay nanampalataya. Because just like what Bishop De Vega quoted a while ago, no, doon sa may John 3:16, nakalagay sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him," no? "Whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." So, ibig sabihin, if you will not believe in Him, you will perish. Diba? The only time you will have everlasting life is if you will believe in the Lord Jesus Christ. No? Kaya ang Panginoon tumating bilang Savior dito sa mundong ito. No? Siya ay naparito para tayo ay iligtas mula sa kasalanan, mula sa kamatayan, at mula sa condemnation na nakatalaga sa isang taong makasalanan. Ang Panginoon ay ang tao, tandaan niyo po mga minamahal, mga kaibigan, ang tao ay hindi lang physical being. No? Minsan nakala natin ang tao ay physical lang. Hindi, ang tao ay merong spiritual being. No? Ang sabi ng Bible, ang tao, nung nilalang tayo ay nilalang na mayroong katawan, mayroong kaluluwa, at mayroong espiritu. No? Doon po sa may 1 Thessalonians 5 and in verse 23, para mas maunawaan po natin. Ang ibig ko sabihin, nakalagay po dito, "And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming
of our Lord Jesus Christ. So ibig sabihin, nung nilalang tayo ng Diyos, tatlo yung tatlo yung tawag doon bahagi natin. No? Nakikita lang natin yung physical. Di ba? Pero ang totoo niyan, meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa, at meron tayong katawan. Tama po? Okay, ngayon, ano mangyayari pag namatay ang tao? Ano mangyayari? Ang sabi ng Bible, yung tatlo na yan maghihiwa-hiwalay. Okay? Because that is the basic definition of death. No, death basically means separation. Diba? So hindi lang separation from God, but there will be a separation between our being, no? Okay? Doon po sa may Ecclesiastes chapter 12, ito po yung mangyayari. Pag namatay tayo, saan pupunta yung katawan natin? Yung physical na katawan. No? Ang sabi ng Bible, yung katawan natin na physical, babalik yan sa alabok. Babalik sa lupa. Diba? Sabi nga ni Rico J., no? Nagmula sa lupa, magbabalik na kusa. No? Merong kantang ganon. Nakakaintindi lang yan yung mga kaedad ko. At saka yung mas matanda sa akin. Di ba? Mga bata ngayon, hindi nila alam yung kantang yan. Baka hindi na nga nila alam si Rico J. Kung sino si Rico Puno. Yun ang kanta. No? Pagka ang tao daw namatay, sa kanta, babalik yung katawan sa lupa. Sapagkat nung tayo ay nilalang ng Diyos, yung physical na katawan natin, kinuha ng Diyos sa lupa. Okay? Nakalagay sa Ecclesiastes 12 and in verse number 7. No? Saan pupunta yung katawan? Pag namatay tayo, yung physical na katawan. The Bible says, then shall the dust, referring to the body, then shall the dust return to the earth as it was. So pag namatay ang tao, ang katawan babalik sa lupa. Sapagkat nung nilalang tayo ng Diyos, ayon sa book of Genesis, tayo ay nilalang, ang ginamit ng Panginoon, putik. No, yung lupa, ang ginamit. Yung physical yan. Okay? Ngayon, ano mangyayari sa espiritu? Kaya walang problema yung katawan. Pag namatay tayo, walang problema yung katawan, sapagkat yung katawan may pupuntahan eh. No? Ang pupuntahan niya, lupa. Babalik siya doon. Diba? Kaya pagka yung mga mahal natin sa buhay, nilibing, no, pagdating ng panahon, makikita mo na unti-unti nawawala. Diba? Unti-unti na yung bang sumasama na talaga sa lupa. Okay? Okay? Sapagkat doon ang punta ng katawan. No, yung body. Ngayon yung spirit, saan pupunta? Yung spirit. Yung body connects us with the physical world. No? Kaya pagka tayo ay nagugutom, tayo kumakain ng mga bagay na physical, di ba? Yung body natin ang umaandar. Because the body connects us with the physical world. Now, the spirit connects us with God. Kaya ang tao ay merong consciousness sa Diyos because of the spirit. Di ba? Kaya kahit na yung tao, taga-bundok, alam niya may Diyos. No? Alam niya na may Diyos. Kaya lang, sinasamba niya kung sino-sino. No? Akala niya yun ang gumawa sa kanya. Pero merong consciousness ang tao sa Diyos because of the Spirit. And the Bible says in Ecclesiastes 12:7, when a person dies, the Spirit returns to the Lord. No? So yung body will go to the ground. Okay? While the Spirit will return unto the Lord. Nakalagay doon, and the Spirit shall return unto God who gave it. So ibig sabihin, pinahiram ng Diyos yun. Yung Espiritu, para magkaroon tayo ng consciousness sa Diyos. Para magkaroon tayo ng connection sa Diyos. Yun ang Spirit eh. Kaya kapag wala kang connection sa Diyos, ang tawag doon, spiritually dead. Di ba? Oh, so the body connects us with the physical world. The Spirit connects us to God. Now, there is no problem with those two. Walang problema doon. Dahil may pupuntahan yun eh. Okay, alam niyo kung ano yung may problema? Yung soul. The soul will transcend into its eternal destiny. See? That is the problem. No? Yung problema sa atin, yung kaluluwa. Pag namatay tayo, katawan babalik sa lupa. Ang espiritu babalik sa Diyos. Pero yung kaluluwa, pupunta sa walang hanggang patutunguhan. And according to the scriptures, there are only two destinies for the soul. No? Either your soul will go to heaven or your soul will suffer eternal damnation in hell. See? Kaya, nakuha niyo po yung ibig ko sabihin? Kaya ako sinabi yun eh. No? Kasi inisip na iba, ano pa pupunta? Yung katawan ba? Hindi, yung kaluluwa. At alam niyo ba kung ano yung soul ng tao?
Yung soul ng tao, yun ang seat of emotion ng tao. No, yun ang nakakaramdam. No? Pagka tayo natutuwa, yun ay kaluluwa. Okay? Hindi spirit yun, ha? Pag tayo natutuwa, yung emosyon natin, yung kasiyahan natin, yung kalungkutan natin, okay? Yung sorrow, no? Sa soul yun, sa soul. Ngayon, ito ngayon ang mangyayari. Pag namatay ka at ang kaluluwa mo ay napunta sa impyerno, yung kaluluwa mo ay magsasaper, mararamdaman niya yung hirap doon sa impyerno sapagkat yun ang kaluluwa yung nakakaramdam sa ating buhay. Di ba? Ganon din naman, pag ang langit pupuntahan mo, mararamdaman mo din yung saya sa langit. No? Hindi yun yung walang emotion, yung kaluluwa, hindi. Yun yung emosyon natin. Yun ang seat of feelings ng tao. No? The seat of emotion. The one who rejoices and the one who makes who becomes sorrowful in our life. No? Kaya mahalaga si Jesus. Mahalaga si Kristo. Sapagkat ang Panginoon ang ibinigay ng Ama para maging solusyon sa problema ng kaluluwa ng bawat tao na makasalanan na pupunta doon sa walang hanggang kapahamakan. Yun ang solusyon. Di ba? Meron bang ibang solusyon? Maliban kay Kristo? Wala. Parang kaluluwa ay hindi dumiretso sa impyerno. Walang solusyon maliban kay Kristo. No? Kaya sabi ng Panginoon sa John 14:6, ang sabi ng Panginoon sa John 14:6, the Bible says in John chapter 14 and in verse 6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. No, sa Tagalog, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama. Saan yun? Sa langit. Walang makakarating sa langit maliban sa pamamagitan ko. No? So, ang sabi ng Panginoon, ako ang daan. I am the way. Hindi sinabi ng Panginoon, I am a way. Hindi sinabi ng Diyos, ng Panginoon, ako ay daan. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, ako ang daan. Sapagkat isa lang ang daan patungo sa kaligtasan sa langit. Kasi kung sasabihin ng Panginoon, ako ay daan, may iba pang daan. Diba? Baka dating daan, lumang daan, bagong daan, sangan daan. Ha? Maraming daan. Kung sasabihin ni Kristo, ako ay daan. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, ako ang daan. Diba? Sa English yung para yun yung ang Yan, ang tawag yan, absolute article. Ibig sabihin, there is no other way. There is no other truth. There is no other life, okay, than through the Lord Jesus Christ. Kaya we need Jesus as our Savior. We need to make room for Jesus because we need Him as our Savior. Okay? Ngayon yung pangalawa, medyo mas secondary na ito, pero pinaka-importante yung una, we also need to make room for Jesus because we need Him as our shepherd. Hindi lang kailangan natin si Kristo bilang tagapagligtas ng ating kaluluwa. Kailangan natin si Kristo bilang pastol ng ating buhay. No, bakit kailangan natin si Kristo bilang shepherd ng ating buhay? Sapagkat ang mundong ito ay medyo mahirap na mabubuhay. O hindi lang mahirap, imposibleng mabubuhay tayo ng tama nang wala tayong pastol. No, sapagkat ang tao ay tulad ng isang tupa na madaling maligaw. Di ba? Kaya nga yun tulad ng Bible, ang mga tao sa ship, no? Doon sa may 1 Peter 2:25. Ang sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 2 and in verse 25, for you were a sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your soul. No, kayo ay tulad ng mga tupang nangaligaw, subalit ngayon ay muling naibalik, no, doon sa pastol at bishop ng inyong kaluluwa. So ang ibig sabihin mga kapatid, di ba? Pag wala ka kay Kristo, ikaw ay tupang ligaw. No, ang tanging dahilan para ikaw ay masasusumpungan uli ng Diyos, no? Kapag si Kristo ay naging shepherd ng iyong buhay, sapagkat si Kristo ay ginawa mong savior ng iyong kaluluwa. Kaya si Kristo hindi lang tinatanggap bilang tagapagligtas, tinatanggap din siya bilang Panginoon ng ating buhay. Kaya when we receive Jesus,
If you will receive Jesus today, you don't only receive Him as your Savior, you receive Him as the Lord of your life. Now, remember the announcement of the angel. No? For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. No, hindi lang siya Savior. The Bible says, He is Christ the Lord. Dapat kapag ka si Jesus ay pinapasok mo sa iyong buhay, siya na yung susundin mo sa buhay mo. Diba? Hindi na yung sarili mo ang susundin mo sa buhay mo, kundi ang Panginoon na. No? Yung manibela ng iyong buhay, kailangan ibigay mo na sa Panginoon para siya na magmamaneho. Kasi kapag ka tayo nagmamaneho ng ating buhay, no, hindi tayo, nababangga tayo, no, napapahamak tayo. Di ba? Hindi natin kasi alam kung ano yung nasa hinaharap. No? At hindi natin alam kung ano yung dapat natin gawin. Pero ang Panginoon, alam niya yung future eh. Kaya mas nakakaalam ang Diyos kung ano yung mabuti para sa atin sapagkat He can see and He knows the future. See? Kaya pag ang isang tao ay nanampalataya kay Jesus, hindi lamang siya'y patungong langit, kung hindi siya ay isang taong babaguhin ng Diyos at gagamitin ng Diyos sa buhay na ito bilang kanyang tagasunod. Di ba? Malaking kaibahan ng isang taong na kay Kristo. Hindi pwedeng ang isang taong mananampalataya kay Kristo ay hindi magkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Naalala ko yung merong isang barko na laging dumadaong, okay, sa isang pantalan. At ang barkong ito, pagka dumadating, palaging nakakadisgrasya. Sapagkat ang kanyang bilis, palaging sobra. Kaya pagka siya'y dadaong, nasisira niya yung pinaka-docking area, yung pantalan, sira yun, wasak yun. Kaya kapag padating na siya, nandyan na yung mga tao doon sa lugar na yon. At sila'y nag-iipon-ipon na. At kanilang pinag-uusapan kung ano na naman kaya ang disgrasya na gagawin nitong barkong ito. Kasi ito yung dadaong yon, talagang sira yung docking area eh. Hindi pa tumama yon, yung barkong yon. Kaya sabi niyong mga tao, ano kaya ang magiging disgrasya? Ano kaya ang magiging problema na naman sa pagdating nitong barko na to? Pero isang araw, habang sila nag-aabang sa disgrasyang gagawin ng barko, nagulat sila, yung barko dumaong ng tamang-tama. No? Hindi kulang, hindi sobra. Eksakto ang kanyang pagdaong. Kaya ang sabi nila, baka hindi yan yung barko na yan. Sapagkat imposible, sapagkat hindi ko pa nakita yung barkong na yan na hindi nakadisgrasya ng ating pantalan. No? Pero sa kanilang paghihintay, kanilang natuklasan na yung pa rin para yung barko. Yun yung pa rin yung barko. Oh, pero ang kaibahan, iba na yung kapitan ng barko. Iba na yung kapitan. No? It is the same ship, but a different captain. And I would like to tell you that if you will make Jesus the captain of your soul, the captain of your life, di ba? You will do good. No? Marami tayong mga bagay na ginagawa sa ating buhay na namamali tayo sapagkat di natin alam eh. Di ba? Pero kung meron tayong Savior at meron tayong shepherd, no, ng ating buhay, malalaman natin kung ano gagawin natin sa buhay na to sapagkat meron na tayong bagong kapitan ng ating buhay. No, yun ang kailangan natin, mga kapatid. No, kailangan natin ang tagapagligtas at kailangan natin ang Panginoon bilang shepherd ng ating buhay. Ngayon, ano ang pwedeng pumigil para buksan mo yung puso mo sa Panginoon? Well, kung titingnan mo yung innkeeper sa Bible, merong dahilan din kung bakit walang lugar ang Panginoon doon sa inn. Unang-una, kapag ang puso natin ay preoccupied. Ano ibig sabihin ng preoccupied? May laman na yung puso mo ng iba. Walang lugar para kay Jesus. Sapagkat ang puso mo ay puno ng mundo, puno ng bisyo, puno ng kasalanan, puno ng mga bagay na mas pinapahalagahan mo kaysa sa Diyos. Di ba? Katulad nung dumating sila Mary at si Joseph, hindi sila makapasok sa inn sapagkat yung inn puno eh. Di ba? Sapagkat may ibang nandun sa loob. No? Walang bakanting lugar eh, doon sa lugar na yun eh. Oh. So kaya hindi sila makapasok, walang lugar para sa kanila. Di ba? Ganon din sa buhay ng bawat isa sa atin, pag ang puso natin ay punong-puno ng mga bagay sa mundong ito, okay? At mawawalan tayo talaga ng lugar para kay Kristo. Di ba? Kaya kailangan nating
alisin yung mga ibang mga nasa puso natin in order to make room for the Lord Jesus in our hearts. Okay, pangalawa, hindi lang preoccupation. Another reason why the heart will remain closed for Jesus, will have no place for Jesus. Hindi lang preoccupation, but also pride. No? Pride. Bakit ko nasabi yan? Nung dumating sila Mary at saka si Joseph, okay, kahit na may lugar doon, siguro kahit may lugar doon, kung meron silang kasabay na darating na mga guests doon sa inn, hindi sila bibigyan ng priority. Alam mo ba kung bakit? Sapagkat si Mary at saka si Joseph, they were not only poor, they look poor and they were very poor. No, mahirap sila eh. Titignan mo lang sila, hindi ko unahin to, baka may pambayad ba to? Parang ganun yun eh, no? O, so ibig sabihin parang ganun din sa buhay, sa puso ng isang tao, pag ang tao ay puno ng kayabangan, puno ng katigasan ng puso, magmamatigas tayo sa Diyos, magyayabang tayo sa Diyos, magmamalaki tayo sa Diyos, at parang sasabihin natin, walang puwang si Jesus sa aking buhay, sapagkat ako ang tagapagligtas ng aking kaluluwa. Eh di, syempre, hindi mo tatanggapin ng Panginoon. No? Magmamalaki ka sa Panginoon, di ba? Hindi mo tatanggapin ng Panginoon. Dahil iniisip mo, kaya mo iligtas yung sarili mo. Alam mo ba, kung kaya mong iligtas ang sarili mo, at kaya ko iligtas ang sarili ko, bakit na parito pa si Kristo? Anong reason ba't nagpunta pa yung Panginoon dito? Kaya siya nagpunta kasi walang makakakaya. Walang makakagawa nun. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Na kahit ang ating buhay ay puno ng kasalanan at puno ng kapaluluan sa harapan ng Diyos, napakamahal niya tayo. Ganon ang pag-ibig niya sa atin. Kahit na hindi natin inibig ang Diyos, hindi natin inuna ang Diyos sa ating buhay, napakamahal tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, gayon na lang ang pagsinta ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Kaya yun ang pagka puso natin puno, walang lugar ang Panginoon, o ang puso natin mapagmalaki, mapagmataas, diba? Puno ng pride, so hindi natin bubuksan yung puso natin kay Kristo. At siguro, kung titignan pa natin, isa pang dahilan, pinakahuli, before we conclude, when the heart is preoccupied, when the heart is proud, and number 3, when the heart procrastinates. When the heart procrastinates. Yung salitang procrastinate, di na natin masyadong ginagamit yan kahit sa English no? Pero ang ibig sabihin ng procrastinate, yung bagay na pwede mong gawing desisyon ngayon, ipagpapabukas mo. No? Yung desisyon na pwede mong gawin ngayon, i-delay mo. Hindi muna ngayon. Tsaka na lang. Diba? Kaya maraming puso, wala si Kristo sa puso na yon. Dahil yung puso na yon, dinidelay yung kanyang desisyon na buksan yung kanyang puso sa Panginoon. No? Parang tsaka na lang, no? Pastor, next week, pagbalik ko. Wag muna ngayon. No? Kasi magpapasko. Kung ikaw ay nagse-celebrate ng kapanganakan ng Panginoon, alam mo ba na ang pinakamalaking regalo, pinakadakilang regalo na pwede mo matanggap mula sa Diyos ay yung regalo ng kaligtasan, yung sinabi ni Bishop kanina. Di ba? Yung regalo ng kaligtasan. Kasi ano yung kabutihan sa atin kung lahat ng bagay dito sa mundong ito ay makakamtan natin, pero ang kaluluwa natin ay pupunta sa kapahamakan. Nakalagay yan sa Mark 8:36. Nakalagay sa Mark 8 and in verse 36. Ang sabi po ng Bible, sa Mark chapter 8 and in verse 36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world, yet lose his own soul? Anong kapakinabangan ng isang tao na makakamtan niya ang lahat ng bagay sa mundong ito, pero ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa kapahamakan? Diba? Ay mas mainam na yung yung sumakay ka ng eroplano, ang buhay, parang pagsakay sa eroplano, pag sumakay ka ng eroplano, minsan maraming turbulence, no? Siguro yung mga nakasakay sa eroplano na, ay maano nyo yung sinasabi ko, yung maraming turbulence, yung talagang nakakahilo, halos masusuka ka. Kapag biglang bumabagsak, may air pocket yung eroplano,
No, biglang babagsak ng 1,000 feet. Biruin mo yun. Talagang mahilo ka doon. Okay? Pero okay na yon, na maraming turbulence ang buhay, basta't kapag lumapag yung eroplano, safe landing, safe arrival, di ba? Okay, mahirap naman yung nakasakay ka sa eroplano, naka first class ka pa, talagang lahat ng pagkain, hiningi mo doon sa stewardess, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo akong ganyan, bigyan mo akong ganito. Ang ganda ng upuan mo, ang luwag ng upuan mo, no, very comfortable, di ba? Pero nung bumaba yung eroplano, nag-crash yung eroplano. Oh. Kaya, mahirap kung dito sa mundong ito, komportable ang buhay mo, nasa iyong lahat ng mga bagay sa sanglibutan, nasa iyong lahat ng bagay sa mundo, pero nung namatay ka, yung kaluluwa mo, pumunta sa impyerno. Di ba? Mas mainam na yung mahirap ang buhay, pero merong ang kaligtasan. Meron kang kasiguruhan ng langit, di ba? Meron kang kasiguruhan ng kalangitan, dahilan sa Panginoon na nagbayad sa iyong kasalanan. Oh. Kaya anong gagawin natin ngayon? Anong kailangan natin gawin? Unang-una, para yung puso natin, paano buksan ang puso kay Kristo? Hindi lang basta, okay, I open it. Hindi lang ganun yun. No, para buksan ang puso kay Kristo, unang-una, kailangan aminin mo na ikaw ay makasalanan. You have to admit that you are a sinner. Di ba? Kailangan sabihin mo talaga na, ako ay makasalanan. No? Aminin mo yon. Kasi kung sasabihin mo, hindi ako makasalanan, bait ako eh. Mabait akong tatay, mabait akong nanay, mabait akong kapatid, mabait akong kuya, mabait akong ate, mabait akong kapitbahay, mabait akong salbahe, mabait na salbahe, biro pati salbahe, mabait ka. Lahat. No? Hindi yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay kung meron kang Kristo sa puso. Di ba? Kung yung puso mo, binuksan mo sa Panginoon. Kaya admit mo, unang-una, na ikaw ay makasalanan. No? Kailangan mong pagsisihan ang iyong kasalanan. Kailangan mong sabihin sa Panginoon, Lord, I acknowledge my sin. I confess my sin before you. I am a sinner. And because of my sin, I cannot save. I have nothing in my heart, in my life, no, to go to heaven. I need the Savior. I need Jesus. Kailangan mo i-admit na ikaw ay makasalanan. Di ba? At kailangan mo i-admit, pangalawa, na merong nagbayad sa iyong kasalanan. Sino yung nagbayad sa iyong kasalanan? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Na si Kristo ang nagbayad ng iyong kasalanan. Okay? At panghuli, kailangan mong buksan yung puso mo sa Panginoon. No? At aniyahan si Jesus sa iyong buhay. Sa Revelations chapter 3 and in verse 20, ito po nakalagay sa Revelations 3 and in verse 20. At ang nagsasalita po dito ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Sa Tagalog, narito ako at nakatayo sa labas ng pintuan at pumakatok. Ang sino mang makarinig ng aking tinig at buksan ang pintuan, ang sabi ng Panginoon, ako ay papasok. Saan siya papasok? Ako ay papasok sa Kanya. I will come in to Him. Di ba? And will sup with Him. Narito ako. Ayan, Tagalog. Okay? Sa Tagalog po. Tingnan natin sa Tagalog. Nakalagay, narito ako at nakatayo sa pintuan at tumutok-tok kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto. Ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya ay kasalo ko. So, ibig sabihin, kasalo niya, kasalo ko, makakasama mo na yung Panginoon. I-enjoy mo na yung fellowship ng Diyos, di ba, sa buhay mo. Oo. Ngayon, ano yung pintuan na tinutukoy doon? Ano yung pintuan? Yung bang pintuan na yon na pinanggalingan natin kanina? Ang tinutukoy ng Panginoon, na ang Panginoon ay tumutok-tok? Hindi. Di ba? Siguro, ano po yon sa palagay nyo? Puso. Di ba? Yung ay pinag-usapan natin kanina pa eh. Meron ka bang lugar sa iyong puso kay Kristo? So ngayon, tumutok-tok ang Panginoon. Kung narinig mo yung tinig ng Panginoon, yung tinig ng Panginoon, yun ang ating tinatalakay ngayon. Mula kanina, yun ang aking ipinapahayag, ang tinig ng Diyos. Sapagkat ito hindi galing sa aking isip, hindi galing sa aking akala. Ito'y galing sa salita ng Diyos. Ito ay salita ng Panginoon na narinig mo ngayon. Ngayon ang tanong, ng Panginoon tumutok-tok sa pintuan ng puso mo. Ang tanong, bubuksan mo ba ang pintuan ng puso? O sasabihin mo,
wala kang lugar sa puso ko, Panginoon. Ikaw ay Panginoon, pero wala kang lugar sa puso ko. Nasa sa iyo yun eh. Tulad nung sinabi ko, you are the innkeeper of your own heart. And I would to God that you become a wise innkeeper because you will open your heart to Jesus today to be your Savior and to be your shepherd. No? Kaya nasa sa iyo yan. No? Kaya ngayong umaga, dalangin ko ng bawat isa sa atin, ang ating mga bisita, nakapakinig ng ebanghelyo, ng mabuting balita. Kaya tinawag na mabuting balita kasi may masamang balita. At ang masamang balita, dahilan sa kasalanan, pupunta tayo sa impyerno. Pero ang mabuting balita, may namatay para sa atin. Meron nagbayad, di ba? Pero magiging epektibo lang yung pagbabayad ni Jesus sa kasalanan mo at kasalanan ko kung tayo ay mananampalataya. Okay, Romans 10:9-10. Romans 10 and verse 9 and 10. Ang sabi ng Bible, that if thou shalt confess, sa Tagalog, okay, sabi po sa Tagalog, sapagkat kung ipahahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. No, sapagkat sa verse number 10, sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. So ibig sabihin, dalawa yung kailangan gumana sa atin sa pagtanggap kay Kristo. Una, yung puso. No? Kailangan manampalataya ka sa iyong puso na si Jesus ang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Okay? At pangalawa, kailangang ikumpisal mo sa iyong bibig. No? Kaya yung pagtanggap sa Panginoon, hindi lang puro bibig. Kailangan puso. Di ba? Kung puro bibig lang, wala yun. No? Kailangan ay puso, galing sa puso. At iyong ikukumpisal sa iyong bibig. Gagawin mo ba yan sa umagang ito? Upang magkaroon ka ng katiyakan. Sabi ng Bible, ang tomorrow ay hindi guaranteed. No? Ang bukas ay walang garantiya. Sapagkat ang buhay ng tao ay inilintulad lang ng Panginoon sa isang singaw na ngayon ay narito pagdaka ay nawawala. No? Kaya pagka merong fog, no, sandali lang, mamaya wala na. Ganun ang buhay ng tao. Ang buhay ng tao ay nilintulad sa isang halaman na ngayon ay tutubo, mamaya ay nalalanta. Inilintulad ng Panginoon ang buhay ng tao sa isang ibon na ngayon ay nariyan, mamaya ay lilipad. No? At inilintulad ng Panginoon ang buhay ng tao sa isang kwentong naikwento na. As a tale that is told. No? Ibig sabihin ng kwentong naikwento na, ganun kaikli yung buhay ng tao. Hindi pa man tapos, di ba? Alam na ng Diyos yung katapusan. Ngayon, walang kasiguruhan ang bukas. Kaya wag mong ipagmalaki yung bukas sapagkat maaring walang bukas sa ating buhay. No? Katotohanan yan, no? Real talk, sabi nga nila. Di ba? Sapagkat walang taong nagplano ng kanyang kamatayan o nagplano na mabuhay ng mahaba, okay, na yung kanyang plano ay nasunod. No? Kadalasan, kung ano yung plano ng tao, hindi ganon ang dinisenyo ng Diyos sa ating buhay. Kaya bago matatapos ang buhay, siguraduhin mo yung soul mo pupunta sa heaven. Kasi yung katawan mo babalik sa lupa eh. Yung espiritu mo babalik sa Diyos. Okay, siguraduhin mo na yung kaluluwa mo pupunta sa kaligtasan dahil si Jesus ay nakasumpong ng puwang sa iyong puso. Tayo po'y tumayong lahat. Kung narinig mo ang mensahe, start. Habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, mga minamahal, I believe, napakaliwanag po ng mensahe. Isang pagdiriwang na halos ang buong mundo, ipinagdiriwang ito. But the problem is, ang pinakamahalagang dahilan, hindi pa nagaganap sa buhay ng maraming tao. Hindi po coincidence na nandirito kayo ngayong umaga. What I mean to say, hindi po ito nagkataon lang. Ito po'y itinakdang panahon ng Panginoon para sa bawat isa sa atin upang marinig po natin ang napakahalagang mensahe na nagpapaalala na marapat tayong magkaroon ng puwang sa ating puso para sa ating tagapagligtas, para sa ating Panginoon. Nakita natin at binigyang pagpapahalaga ng ating speaker ang paalalang ito
na marahil katulad nung kanilang panahon, marahil preoccupied sila ng maraming bagay. Maybe because of pride, mga minamahal. At ang isang bagay na binigyang pansin, sapagkat wala talagang puwang ang Panginoon sa kanilang puso. At ang pinakamabigat na problema ay yung pong ipinapangahas natin na bukas na lang. Bukas na lang. Samantalang sa Biblia, sinasabi po na sa atin nga, sa inyo na hindi nakakaalam ng inyong bukas. Ano nga ang inyong buhay? Ito'y gaya ng singaw na sa sandaling panahon, ngunit pagdakay napapawi. Isang napakagandang pagkakataon for you na maging tapat tayo sa harapan ng Panginoon. Bishop, Pastor, ayoko pong matulad sa mga panahon noon. Ayoko pong matulad sa mga innkeepers na hindi po sila naging bukas para sa tagapagligtas. This morning, because the message of God is very clear to me, ako po ay inilarawan sa innkeeper at ako'y innkeeper ng aking puso, and I want Jesus to come into my heart this morning. Alam ko makasalanan ako. Alam ko po hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Pero ngayong umaga, sa malinaw na paalala po ng mensahe, I want to open my heart to Jesus. Gusto ko pong ako ay kanyang iligtas. Ngayon, sandaling ito, kung naunawaan po natin ang mensahe at gusto po nating magpasya na sa puso natin, papasukin po natin ang tagapagligtas. Ikaw ang magpapasya, kaibigan. If that is your decision, if you want to decide to open your heart to Jesus and by faith accept Him as your Savior, gusto mo na siyang maging tagapagligtas ng iyong buhay. Ayaw mo matulad sa innkeeper na hindi pinapasok ang Panginoon. Ikaw na innkeeper ng iyong puso. You want to open your heart to Jesus. You want to welcome Jesus and accept Him as your Savior. If that is your decision, may I see your hand? Gusto ko pong papasukin si Jesus sa aking puso. Thank you po. Huwag po kayong mahiya. Hindi po nakakahiyang tanggapin ng Panginoon. Salamat po. Salamat po. Meron pa po ba? Mga nagnanais, alam ko makasalanan ako, alam ko na ako'y mapapahamak, pero napakaliwanag, napakaganda po ng mensahe. Si Jesus ang tagapagligtas, and this morning, gusto ko po na maging makatotohanan po ang aking pagdiriwang sa kanyang kapanganakan. Gusto kong tanggapin si Jesus bilang aking tagapagligtas. Lahat ng gustong tumanggap kay Jesus ngayon bilang kanilang tagapagligtas, mari po ba makita ko ang inyong kamay? Pakitaas nyo lang po ang inyong kamay. Salamat po. Huwag nyo po ibaba. Just raise up your hand. Ito po ang dahilan kung bakit meron tayong pagtitipon. It is for you. September 7, 1984, when I decided to open my heart to Jesus, na-realize ko makasalanan ako at kailangan ko siya. What I did, I opened my heart to Jesus, and by faith, tinanggap ko po siya bilang tagapagligtas. Mula September 7, 1984 hanggang ngayon, hanggang bumalik ang Panginoon, pinangahawakan ko po ang kanyang pangako na ako'y ligtas sapagkat yan ang kanyang sinabi sa kanyang salita. Praise the Lord. Lahat ng nakataas ang kamay, I just want to pray for you. Lapitan niyo po dito sa altar ang Panginoon. You come. Lahat po. Salamat po. Sige po, lahat ng nakataas ang kamay, I just want to pray for you. You come to the altar. You come to the altar. Thank you so much. Huwag niyo pong hayaang maging huli ang lahat sa atin. Huwag niyo pong hayaang magse-celebrate na naman tayo ng season na ito na hindi pa na-accomplish ang tunay na purpose kung bakit siya ipinanganak. Bari niyo na po ibaba ang inyong kamay. Just come, and please, sincerely, open your heart to Jesus. Lapit po kayo dito para hindi po maharangan yung gitna. Lahat ng totoong gustong tumanggap sa Panginoon, dito po kayong lahat sa harapan. Ushers, please guide them. It is a good opportunity for you to humble yourself before God, admit that you are a sinner, that you cannot save yourself, and then by faith, open your heart to Jesus. Papasukin mo siya by faith. You are my Savior. Ikaw ang aking tagapagligtas. Yan po ang reason. Ang sabi po ng announcement doon po sa mga shepherds, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Dito po, ma'am, lapit po kayo sa harap. I just want to pray for you. Gusto ko pong maging memorable at meaningful po sa inyo ang pagdalo nyong ito sapagkat wala akong ini-offer sa inyo kundi yung dakilang offer na maaaring matanggap ng tao, and that is our Lord Jesus Christ. That is the gift of salvation because Jesus is the only Savior, no other one. Wala na pong ibang tagapagligtas, Jesus lang po, and we need to do this by faith.
na ang sabi po niya, sasampalataya sa puso, ipapahayag ng bibig. And I want to guide all of you this morning. Praise the Lord. Thank you for your honesty. At nawa, mataimtim tayong manalangin sa Diyos. Lahat po kayo na lumapit dito sa harapan, baka meron po sa atin na medyo pinipigilan ka. Ayaw po ni Satanas na tayo po'y maligtas. Ayaw na ni Satanas na tayo magtiwala sa Diyos. Pero ang Biblia po ay malinaw sa kanyang pagsasabi, because no one can tell kung hanggang kailan tayo sa mundo. But what is important is to make sure of our salvation. To secure our salvation. Lahat po nang nandito sa harap, nais ko pong sabihin na ang kaligtasan ay sa pamagitan po ng ating Panginoong Kristo. Ngayong sandaling ito, lahat po kayo na lumapit sa harapan, sincerely, ipahayag niyo po ang inyong puso sa Diyos. Pusong nagtitiwala sa Kanya. Gagabayan ko po kayo sa panalangin, yumuko po kayo, pumikit po kayo, mataimtim, manalangin tayo, sa Diyos po kayo tumawag, gagabayan ko po kayo, sumunod kayo ng may kaunawaan sa panalangin ito at totoong tanggapin niyo si Jesus by faith in your heart as your Savior. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa dakilang sakripisyo na ibinigay mo para sa amin. O aming Diyos, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. O Diyos, patawarin mo po ako. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. At buong pananampalataya, binubuksan ko po ang aking puso. Panginoong Jesus, ikaw na tagapagligtas, by faith, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa akin. Buong pananampalataya, kinikilala ko po na ikaw ay namatay, nalibing, at muling nabuhay para sa akin. Inaangkin ko po ang iyong salita sa pangakong buhay na walang hanggan, sa pangakong kaligtasan, ngayong ikaw ay aking tanggapin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sino po sa inyo ang sumunod sa panalangin? Pakitaas po ang kamay. Wow, purihin ang Panginoon. And I just want to clarify to you. Ginabayan ko po kayo, isang bagay na gusto ko po liwanagin. Kung kayo po ay totoo sa inyong pagtanggap sa Panginoon, kung kayo po'y naging tapat sa pagtanggap nyo sa Kanya, lalong totoo at tapat ang Diyos sa Kanyang pangako sa atin. Tingnan nyo po ang sabing muli ng John 3:16. John 3:16, kayo po ang gusto kong makakita nito. Okay? Sa Tagalog po, para mas maliwanag sa ating lahat. Ang sabi po, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya. Ang Diyos ang nakakaalam kung sa lahat ng nandirito, kung sino po ang tunay na sumampalataya. Ang sabi niya, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino po ang nanampalataya at tumanggap sa Panginoon ngayon? Ano po ang pangako? Kayo po ay hindi na mapapahamak, kayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Yan po ang kaligtasan na ipinangako ng Panginoon. So thank you so much. Let us all pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, thank you so much for the success of this evangelistic meeting. And I know, Heavenly Father, that your word is true and it will not return unto you void. So please continue to accomplish kung ano po ang dapat i-accomplish sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa mga kapatiran na nagbigay pagpapahalaga sa mga panauhin namin ngayon, sa kanilang naging pag-aanyaya sa kanila, at salamat din po sa mga panauhin na nagpaunlak, at naniniwala po kami, Panginoon, na ito po ang totoong itinakdamong panahon for them to secure their salvation, Heavenly Father. Thank you for your word, thank you for your promise, and I pray, O Father, na ang lahat ng totoong tumanggap sa iyo ay magpatuloy sa pag-aaral po ng iyong salita. Basbasan mo po ang aming mga buhay, ang pagbabago naway mahayag sa aming dakilang Diyos, ang payapang puso ay amin pong patuloy na madama
dahil sa kaligtasang ipinagkaloob mo, o aming Panginoon. Sa lahat ng ito, Diyos, isa sa pinasasalamatan po namin ang pinadala mong tagapagsalita upang ibahagi po ang mensahe, ang mabuting balita ng kaligtasan, Panginoon. May you continue to bless him and use him, Heavenly Father, sa pag-spread ng iyong salita. Again, we bring back all the glory, honor, and praises to you and to you alone. Lahat ng totoong tumanggap dakilang Diyos, ikaw po ang maging pastor ng kanilang buhay. Ikaw po ang maging Panginoon ng kanilang buhay. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Again, praise the Lord. Remember this date. Don't forget this date. Naaalala nyo yung narinig nyo kanina sa akin kanina? Hindi ko po makalimutan. Ginawa ko po yan September 7, 1984. Just try to imagine. Ang tagal na, pero hindi ko po nakakalimutan. Why? Kasi totoo po ako sa aking ginawa na sinampalatayanan ko talaga siya. Kaya lahat ng tapat at tunay na tumanggap sa Panginoon, don't forget. Anong date po ngayon? December 21, 2025. Ito po ang panahon at pagkakataon na ang pangako ng Diyos, kayo po ay kabilang na sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen? God bless po. Maaari na po kayong bumalik sa inyong upuan. Thank you so much. To God alone be the glory. Dito po nagtatapos ang ating pong service. And again, thank you so much sa inyo pong pagdalaw sa amin. You are always welcome to attend here in our church, Living Water Baptist Church, every 9 a.m. ng linggo po. Every Sunday po yan, 9 a.m. At sa hapon po, 2 p.m. Okay? Miyerkules po, 6:30. Ang aming midweek service, 6:30. Kaya welcome na welcome na welcome po kayo. At salamat pong muli sa inyong lahat. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Amen? Sige po.